Ano sabi nila? Meron silang sinasabi tungkol dito? Wala po. Wala po. Nakuha lang po namin to na nalaman lang po namin nung si Father Raul at saka si Father Jonas po. Mga parish priest dito? Opo. Ah, Saka lang po namin nalaman na ito pong lugar namin may history po pala. okay. Opo. Nung magbuhat po nung nalaman po namin na may history po, si Father Raul po, nagmimisa na po siya dito tuwing January 14. Nung nakalis na po si Father Raul, si Father Jonas na po ang nagmimisa dito. Kaya nagpagawa po kami ng ganito, pinaganda po namin. Okay. Tapos nagpagawa na po kami ng mga upuan na kung may magmimisa po. So basa dito doon tayo, no? Pero Opo. anyway, so nung na-possess niyo itong lugar na ito, ay gaano katagal bago ninyo nalaman, no? Sige ko pa kero ko. Oo. Kasi ganito po yan. Taga Tigasan po kayo, Father. Manila po kami. Manila. Kasi ganito yan. Sa history din dito, hindi rin namin kuwan nga talaga na yung hindi namin na sure yung mga kasagutan sa inyo. Kasi pati yung mga pumunta rito, hindi rin clear sa amin yung mga kuwan nila. Yung Basta history. sinabi lang niya. Nung pumunta dito si Nuncios, nagmisa dito, at sinabi lang dito na nadaong dito si Blessed Odorico. On the year nakalagay naman dyan. 1324. Oo, ganon. Yun ang kuwan. Kasi noong una, bago yung nangyari ito, may tatlong paring galing ng Italy by that time, 3 years before na bumalik, dumating si Nuncios dito. Yung tatlong paring yon, sila ang nag-report doon kung ano naman yung na-find out nila doon. Dito, rineport doon sa Santo Papa. Ewan ko kung yun naman ang sabi ni Con noon na si Santo Papa daw ang nag-send sa kanya dito. Okay. Si Juan. So nung nalaman ninyo, sabi niyo pinadevelop niyo po. Opo. Oo. Sino nag-bless? Si Father Jonas din po. So mismo galing dito sa parish priest, Opo. parish dito. Opo. Yeah. Saka si Papa Nuncio po. Pumunta Pumunta po siya dito, si Papa Nuncio po. Oo. 2000, Gabriel Cassia. Nung una, Father, ganito yan. Wala pa naman kaming kwan na si Mama Mary lang ang andyan. Nang pagdating niyo dito. Hindi, Yung nung kayo na. kami ang naglagay dyan kasi kuiba nga siya at pwedeng yung para sa amin lang, parang pan lang namin, gruto namin. So, yung Blessed Odorico, wala story dito sa amin by that time. Nung Sino mayroon nagsabi na- po sa inyo na dito nangyari, no? Si Father Jonas lang nga, di ba? Sabi mo. Oo, tsaka yung mismong si Papa Nuncios. Siya ang nag-declare din na sinabing na daong si Juan dito. Blessed Odorico. Okay. Ang sa amin lang talaga, Father, hindi namin alam ang history talaga kasi wala naman tayong pangibasihan. 40 years pa lang naman ako dito. Yeah. Kung i-compare natin sa 700 years, anong alam ko dyan? Pero lokal po kayo dito. Tubong Pangasinan po O kayo. yung mother ko, Mm. pero dito na rin ako since 1987. 87. Oo, pero yung mga ganitong kwan, hindi talaga yung nasabi na ganito na si Blessed Odorico napadpad dito. Ang ina-announce lang ni Father Jonas noon ang arrival lang. Rival. Hindi yung first mass kasi ang first mass natin sa Limasawa. oo, yun ang parang kwan. Pumunta na rin dito may mga grupo-grupo din kasi na nagque-question din sa amin na paano namin mapapatunayan na ganito. Wala naman kaming Tama. base din. Hanggang ngayon, kung sa Google or any, titingnan lang natin si Blessed Odorico in kwan na siguro by the way to China. Yun lang ang na-discuss sa amin. On the way to China daw nung nangyari ito.
Napadpad daw dito at nasiraan. Mm. Kaya dito pa naman sa lugar ko. Yeah. Kami ay, ang grupo po namin, mga missionaries kami. Opo. Kami ay for China, for Taiwan, and for the world. Opo. So, sa madaling sabi ay mga missionaries kami. Opo. So, isa sa mga misyon ng mga panahon na yon ay itong Pilipinas. Ano po natin yan? Ngayon, dahil ang Pilipinas isang mga target o mga goal ng mission, napag-alaman namin na isa din to sa lugar na kung saan nagmi-mission yung mga misyonero dati. At hindi malayo sa imposible yun. So, ibig sabihin, possible talaga nangyari dito. Oo, Kaya kung lang di wala possible, pero wala tayong record. Yun lang nga. So, Yun nga din ang kinakondak namin kasi mayroon na rin tayong address ni Blesa Dodorico in Italy. Franciscan siya. Oo. Ngayon, pwede naman sigurong magtanong doon. Imposible naman na wala man lang sa history naman na-discuss niya kung talagang napadaan siya dito or ini. Kung bakit natawag na kwan siya dito, napadpad. So ngayon, dahil mula nung sabi mo 40 years kayo dito, ano ang mga piyesta, mga debosyon na nangyayari ninyo ngayon? Mula nung nabili ninyo ito. So, una, siguro feast day. Kailan feast day ninyo dito? Yung fiesta Piyesta ng ano? ng Ng parokya o ito? hindi, O barangay? Barangay lang. Barangay. Pero ito, since na kwan, ilang kwan lang naman na Every January 14. mga 2 years lang Nag-umpisa. na nag-umpisa na siniselebrate in every year niya. January 14. Oo. Okay. Yun kasi ang parang kwan na nagmimisa sila dito at Bukod dito, saan pa, meron pa kayong alam na nagdidebosyon kay Blessed Odorico? Maliban sa kwan, sa kasog, Simbahan. sa simbahan. mismong yung simbahan na pinanggalingan na Tsaka sa bayan, makikita nyo rin si Blessed Dodorico sa mismong simbahan ng bayan. may marker doon. O, Meron din po dyan. nasa harap. Nakalagay kaso. Sa loob po. Sa loob. Mayroon na yun siya. Nung pong March 2, Ito talaga sa amin din, gusto rin namin ang Debosyon. yung katunayan talaga na andito siya, yung napunta dito or hindi kasi mahirap tayong basta na lang sasagot sa mga katanungan. Kaya nga ako, sabi ko kanina kay mama, mahirap na sasagot. Sasagot man kami pero yung mga nalalaman lang talaga namin. Kasi 40 years na rin ako dito at naobserbahan ko talaga yung may dumating ditong mga pari noon na foreign. So, bukod dito po, kayo naman nandito at sabi nyo 2 years pa mula nung na-obtain nyo tong lugar na ito, nagkaroon kayo ng debosyon dito every January 14. Meron bang nabubuong grupo? Na halimbawa, mga asosasyon para dito in the name of deboto po. Wala akong nakukuha na basta ang pagkakaalam ko lang si Father Jonas at saka yung mga dumadalaw dito na iba-ibang religion. Iba-ibang religion pupunta rin dito. Mayroong din mga hindi kagaya ng kwan natin, may mga uniform silang black na may kwan din parang pare din. Baka congregation siguro yun. Wala naman siguro ibang dito na napupunta. Siguro gusto na din malaman Hindi, siguro. sa amin, dahil kay Blessed Dodorico, hindi kami namimili ng pumapasok sa amin. Okay. Kasi kaya nga nagtatanong ako kung saan po kayo at anong kwan nyo, anong posisyon nyo. Yan lang ang gusto kong malaman. Kahit naman sino pwedeng free naman ang mga taong pumapasok sa akin eh. Hindi ako namimili. Pero yung mga question nila,
hindi talaga masasagot ng clear. Kapag sinabing kasaysayan. Oo, kasi mahirap talagang sumasagot ng wala namang kaming So alam. ngayon ang pinopromote ninyo yung devotion niya sa kanya. Oo. Nakita At ko yung saka- yung t-shirt na yan, no? Opo. Oo. Ano kasi dito noon, Father? Yung 700 years niya. Kaya Last year, yung mga last year pumunta dito Oo, nagmisa din kami dito nung 700 years niya. Si Bishop, sinong Bishop ito? si Bishop Vidilis. Layo. Fidelis. 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 Fidelis po. Layo pa dyan. Layo. Ayun. So ibig sabihin po wala talagang naging oral tradition, kumbaga parang walang pasalin-salin na kwento from mga matatanda. Wala. Wala nang yung matatanda. Kahit sa mga matatanda, hindi sila makasagot. Kung kahit mag-question tayo, 700 years, sino ba naman ang makakasagot? Yan. Pero ang pagkakakuan ko lang dito, kasi may mga interesado na rin na malaman kung talagang kuan on the way na rin siguro. Dahil kung i-open nyo naman sa Google, may mga interesado din na sumusubaybay sa history niya. Eh baka sakaling on time na dahan-dahan, maibabalik siguro yung Kami naman po, ang grupo po namin ay Lorenzo Ruiz Mission Society. So, kay Lorenzo Ruiz po kami. At ito yung itinatag ni Cardinal Sin nung panahon nung siya ay Archbishop ng Maynila. Ay itinatag po itong grupo namin 1987. Sa makatuwid ay itinatag ito niya na may pananaw na magkaroon kami ang Pilipinas ng misyon papuntang China, Taiwan at siyempre sa mundo. Ngayon ang grupo po namin dahil mga misyonero po kami, papadala namin ng misyonero sa Australia, 2. So nagpapadala kami kung saan kami kailangan. So interesado kami sa mga misyon ng mga lugar. Kaya kung tanungin niyo po kung anong sadya po namin dito at pinakalayunin po namin, ma-inspired kami sa mga nangyari sa nakaraan. At tulad ng pagdating at sinabi mo po yung pagdaong ng mga missionary dito, allegedly sila po yung nag-evangelize dito. Interesado po kami dahil missionary society po kami, isang kongregasyon sa misyon. Nagpapadala po kami ng mga pare sa labas ng bansa. Panahon na tayo bilang Pilipinas ay naging Kristiyano na po tayo. Sa inyo naman, kung babatayin natin yung kasaysayan dito, 700 years. Sa ating mga naitalang mga dokumento ay 500 years. Hindi magkalayo po yan. Pero ang totoo diyan, Catholic country po tayo. So panahon na magpapadala missionary. Kaya ito po yung layunin kung bakit kami nandito. May inspired man lang kami. So maraming salamat po na kahit na, once ang grupo din ng Cebu, ang mga old isang bus sila pumunta din dito. Na Taga Cebu po taga sila. Cebu. tanong din sila kasi nga 500 years sa kanila, bakit Dito may 700. 700. Kaya nga, Sabi ko wala akong may sasagot sa inyo kung di yun ang sinabi nung pumunta dito. okay. Yan lang kay Nuncius nga, ano man ang totoo doon, okay, kung talagang nangyari, hindi po natin Okay. makakuha. Magaling, maganda. Salamat ha. At saka, anong balak ninyo ngayon? Ito na naumpisa niyo, sabi niyo 2 years na naumpisa na niyo po ito. Ano pong nasa isip ninyong gawin? Sa amin lang, i-continue lang namin yung ganon na every year Na may magbibisa i-celebrate po. namin siya. I-promote ito. Opo. Tsaka kung ano yung mga development ba na pwedeng gawin. Pero ito kasi na-condemn na rin namin na talagang sa amin hindi naman namin pinagkakait. Pwedeng pasyalan o magmisa or any ng mga Catholic or As a family po, anong pangalan po nila? Feliciano Gatchalian po. Patriciano Castilian. So, Gatchalian na po. 40 years na kayo dito. So, mga 1987. 87. Tama-tama, tinatag kami 87 din. Yun ang pagka-canonize ni Lorenzo Ruiz. 87. 87 pero
Yung 87, hindi pa siya 40 years. Pero yung 40 years na sinasabi ko nung dumating ako dito. Dumating. Pero yung parang about the history nito, hindi talaga. Itong one lang about Ito po yung, itong lugar na ito po dito, no? Anong tapat nito? Vietnam? China? Ano ba to dito? West Philippines ito, di ba? Hong Kong yan. Hong Kong. Basta by the north, Oh. Hong Kong. China at saka ano, China at Taiwan. saka Vietnam. Kasi nasa north tayo ngayon. Ganyan yung, North tayo dito, ha? ganyan yung Pilipinas, andito tayo. Sa dulo. Dulo ng... May natatanong ba kayong mga warship? Sinasabi nila. Mayroon na rin dumadaan pero mga normal pa lang. Hindi naman mga kwan. So doon na lang tayo magmimisa kasi medyo... O may tanong pa ba kayo? Gusto niyo itanong? Kasi baka may gusto lang itanong. Natanong ni Father yung tanong. Ano po kayo na-experience dito na something na different or malaw?